Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapatuloy po tayo sa ating online faith sharing. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya. Ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, sa sandali na tayo po'y humaharap sa isang pandemya. At upang simulan po ang ating bahaginan sa gabing ito, sama-sama po nating pagnilayan muli ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo o ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong pagninilay ngayong hapon o ngayong gabi, binabalik tayo sa katotohanan ng nais ganapin ng Diyos sa buhay ng tao. Kung paanong ang Ama isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang dulutan tayo, hindi ng kapahamakan, kundi ng kaligtasan at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Marahil ito ay isang napakagandang tugon sa bawat isa sa atin, na maaaring magdulot sa atin ang tinatawag na konsolasyon o isang karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos. Yun pong maramdaman natin, yung pag-ibig ng Diyos gaganapin niya sa akin, o noon pa may ginanap na niya sa akin, sa pamamagitan ng pagdudulot niya sa akin ng buhay. Kung mayroong kapahamakan, hindi ito ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay kaligtasan. Kaya nga po, napakaganda na sa ganitong panahon, meron tayong oras at panahon para balikan, teka, ano ba ang role ni Jesus sa buhay ko? Kung siya ay isinugo ng Ama sa piling ng tao, kung siya ay nag-alay ng sarili, kung siya ay nahirapan, kung siya ay nagsakripisyo, kung siya ay namatay at inilibing, at siya ay muling nabuhay, para sa lahat ng ito? Ito ay para sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay isang pag-ibig na mapanghahawakan natin. Hindi ito pag-ibig na isang ideya lamang. Ito ay isang pag-ibig na handang patunayan. At pinatunayan naman sa pamamagitan ng ating sinasampalatayanan si Jesus. Mga kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, sana buhayin natin ito sa ating kamalayan. Lalo na po ngayon, ang dami-dami nating nasasaksihan sa ating kapaligiran, maya't maya may balita, maya't maya may isip natin, tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng sakit dulot ng COVID-19. Maya't maya may naririnig tayo na iba't ibang mga nangyayari sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig. Sa pagkakataong ito, paano natin nagagawang ipahayag ang ating pananampalataya? Paano natin nagagawa na ipahayag ang katotohanan, mga kapatid? Ang Diyos ay sumasa atin. At kalakip ng pagiging nasa sa atin ng Diyos ay ang katotohanan na tayo ay mahal niya, hindi niya nais mapahamak, at ang dulot niya sa atin simula pa man noon ay kaligtasan. Kaya paano po natin mapapanatili yung ganitong klaseng disposisyon? Kapag tayo po ay laging tumitingin at kumikilala sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kabila ng lahat. Sana po masasabi natin sa bawat isa, o kung meron po kayong katabi ngayon na nanonood sa ating online faith sharing at nakikilakbay din, paalala niyo po sa isa't isa, mahal tayo ng Diyos. At kalakip ng pagmamahal na ito ng Diyos sa atin ay ang buhay. Ang buhay na ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. At sana po sa mga ganitong klaseng sitwasyon at pagkakataon, dulutan natin ng buhay ang bawat isa.
hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa pag-ibig ng Diyos na ating nararamdaman. Mga kapatid, sa gabi pong ito, meron po tayong makakasama sa ating bahaginan. At marahil po ay yung isa po nating makakasama ay pamilyar po siya sa inyo. At nagkaroon po ako ng pagkakataon na maanyayahan siya sa pamamagitan din po ng isa po naming kasamahan din dito sa Our Lady of the Pillar Seminary na isang seminarista. Kaya po minarapat ko na pagsamahin sila sa gabing ito sa ating pong online faith sharing para sa gayon po mas lalo po natin na mapakinggan din ang ilan pang mga pagbabahagi ng mga kapatid natin na nakakalakbay po natin sa pamamagitan ng ganitong klaseng pagbabahagi na. Yung una po natin na inanyayaang panauhin ay yun nga po yung aming kasamang seminarista, si Brother Harvey Luistro. Siya po ay isa pong hinuhubog na seminarista dito sa Our Lady of the Pillar Seminary. At mamaya po magpapakilala din po siya sa inyo. At yung isa din po naman nating kasama na makikipag-sharing sa atin ngayong gabi, makikipag-online faith sharing, ay isa pong kabataang artista. At siya po ay pamangkin ni Brother Harvey Luistro. At sa tingin ko po inaanak din po ni Brother Harvey. Kaya hindi ko na po patatagalin ng pagpapakilala sa kanila. Kasama po natin ngayon si Brother Harvey at si Seth. Isa pong batang aktor at nakikilala po sa larangan ng kanya pong mga pagiging bahagi ng ilan pong mga panoorin at palabas sa telebisyon. Hello, Harvey and Seth. Good evening. Hello? Ayan. Kukonect po tayo sa kanila. Hello? It sounds bro. Ayan. Hello, Harvey and Seth. Good evening sa inyo, Seth. Hello, good evening po. Harvey, good evening. Good evening po. So, kasama natin ngayon ang mga kapatid natin na nakikilakbay dito sa ating online faith sharing. Siguro magandang pagkakataon para kayo din yung magpakilala ng inyong mga sarili at makapagbahagi ng kasalukuyan ninyong mga ginagawa, pinagkakaabalahan. Sige, unahin natin si Seth. Seth, pakilala ka sa mga nanonood sa atin ngayon at nakikilakbay sa online faith sharing na ito. Sa lahat po ng sumusubaybay po sa live mo po ako. Kung si Seth Fedelejo, kung nakikilala niyo po ako. And sana po sa live na ito may mapulot tayong aral. Hindi lang ito para sa aming tatlo na nandito lang nag-video. Kung hindi para ito palawakin ng pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Salamat Seth, ha? Oho. Ikaw naman, Harvey. Yes, good evening po sa ating mga viewers at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, ako po ay si Seminarian Harvey Luistro mula po sa Our Lady of the Pillar Seminary at isa sa mga directors din ni Father Randy. At I'm very thankful na na-invite ako dito sa ating online page sharing to share my faith and how do I cope up in this difficult situation na kinaharap natin because of COVID-19. Una ay maraming salamat sa inyo, Seth and Harvey, sa inyong pagpapaunlak sa invitation na ito to be part of this online faith sharing. No? Siguro unang tanong ko sa inyo, salamat Seth and Harvey. Ang unang tanong ko sa inyo ay, kamusta kayo sa ganitong sitwasyon na ating pinagdadaanan? Gusto kong unahing tanungin si Seth. No? Seth, kung di ako nagkakamali, ikaw ay naging housemate ni Kuya sa Pinoy Big Brother. Kanina iniisip ko yung mga maaari kong matanong sa iyo at maging bahagi ng ating sharing. Doon sa Pinoy Big Brother, no? Alam ko ito ay parang isang reality show. No? Kayo ay nilagay sa isang tahanan, tapos mula doon sa inyong paraan ng pamumuhay sa loob ng tahanan, doon na kayo nag-stay. Tapos kami namang mga nandito sa labas ng bahay ni Kuya ay nakatingin sa inyo. No? And from there, nakikita namin kung paano kayo namumuhay. No? But that's a reality show. No? Pero ngayon, Seth, ibinalik ka sa inyong tahanan, of course, no? With this enhanced community quarantine. No? At siguro bilang isang artista, ay
tawag dito, sa mga nagdaang araw ay, o nagdaang buwan, bago mangyari itong ECQ ay naging abala ka rin sa pamamagitan ng ilan mong mga programang pinaghahandaan at sinasalihan. No? Kamusta ka ngayon? Nasa bahay ka ngayon, nag-stay with your family, Seth? Ngayon po, masaya ako dahil dito ako sa pamilya ko, syempre. And, buo naman po kami at nagpapasalamat ako, syempre, buo kami, yun ang naman gusto ko, walang may sakit. And, dito kami sa loob ng bahay, sinasama ko mga kapatid ko, mga papa ko. Kasi dati yun yung namimiss ko na nagtatrabaho ako, malayo ako sa kanila, kasama ko ibang tao. So, mag-aalaga sa akin ibang tao. Ngayon na nandito sa bahay namin, yung talagang sobrang saya kasi dati tatrabaho ako kumbaga, ang hinahanap ko kalingang mahalo sa buhay. Siyempre pamilya ko. Dahil doon ako nasanay kasi almost 16 years ng life ko talagang dito na ako sa bahay kasi laking normal lang. Tapos bigla akong biniyahan ng Panginoon ng blessing na to, dumating sa akin na pinagkalooban niya ako ng ganito na naging isa akong BBB housemate na ako. So, kumbaga, may nag-iba po sa dati ng buhay. So, kasi ngayon na nandito ako sa bahay, talagang naramdaman ko ulit kung ano ko, yung talagang, kung bago pumasok ng yung nasama ko ng kapatid ko, talagang, parang normal po, masaya kami, basta buo. Yun yung naman ang hiling ko po na buo kami. Kahit mawala sa akin na basta buo kami. Kasi talagang, yung kinalakihan ko po, parang ayaw mo mawala sa akin kahit ano pang kapalit niya. Nakakalungkot dahil ganito yung nangyayari sa akin. Siyempre, naisip-isip ko bilang mamamayan din na Hello, Seth? Hello? Mukhang naputol po sila. Try po natin na tawagan sila ulit, no? At maganda po yung isinishare ni Seth kanina sa atin, no? Yung kaligayahan po na maging, yung makabalik ka ulit sa tahanan, no? Na habang pinakikinggan ko po siya, na ano ko po yung ano, no? Yung kanyang paghahangad din na sana nakakauwi siya sa bahay nila palagi, nakakasama yung pamilya niya, no? At yung ganun pong klaseng sitwasyon ay siguro po yun din naman po ang hinahangad ng bawat isa sa atin, no? Yung bang makauwi tayo sa ating kani-kanyang mga tahanan, no? Yun nga sabi niya kanina, yung pag-aalaga ng mga magulang, yung pagkalinga, tapos yung nararamdaman mo yung mga kapatid mo na kasama mo sa ganitong klaseng buhay. At na ano po yun, no? Yung bang napansin niyo po kanina nung nag-share si Seth sa atin, no? Yung bang sa matagal na panahon talagang ano siya yung laging nasa family, no? Laging nasa family, no? Kaya yung pong ganung klaseng pagkakataon, parang kitang-kita po natin na talagang kinaliligayan niya po yun, no? Sinisikap po natin na mag-communicate po ulit sa kanila, no? Dahil nga po ito ay isang live online faith sharing, talaga po kapag merong aberya ay live din, no? Kaya salamat po sa inyong pag-unawa, no? Mukhang nagkakaproblema po tayo sa connection. Pero sikapin po natin na makakonekta po muli sa kanila. Ayan. Ayun. Hello. Hello. Hello po. Naghang tayo. Oho.
Seth, kanina may sinishare ka. Hello, Seth. Naririnig mo ako, Seth? Kanina, Seth, may sinishare ka sa amin, no? Yung kaligayahan mo na yung makauwi ulit sa bahay nyo, makasama yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo. Sabi mo nga, parang almost 16 years nasa bahay ka with your family. Tapos nung dumating tong biyaya na kaloob ng Diyos sa'yo na ikaw ay maging isang ganap ng artista, may mga pagbabagong nangyari sa buhay mo. No? Oo. Ngayon, Seth, nasa bahay ka ngayon. No? Paano mo iginugugol yung sarili mo, yung oras mo with your family? Kwentuhan po ko ng pamilya. Tapos asaran, gulitin ng mga kapatid. Tapos kami ni Papa. Kwentuhan din, kagaya ng mga ginagawa namin. Tapos, dito lang, as in stay home po talaga. Parang dito, kami lang po. Minsan pupunta dito yung mga tiyahin ko, mga kapatid ni Papa. Dito kami kumakain kami. Wari, tanghalian, kumakain kami salo-salo, luluto kami ng ulam namin, andito kami. Skulitan, huwag ng TV, yan, asaran, tapos minsan nagbaboxing kami ni Papa, yan. So yan yung mga pangkaraniwan yung... Baboxing kami. Seth, yan din yung mga pangkaraniwan yung ginagawa noon, yung bang hindi ka pa artista, yung nasa bahay ka pa with your family. No? Yan din yung usual nyo na yung mga nagpapaligaya sa inyo, yung sabay-sabay kumakain, sabay-sabay na nagkakakwentuhan. Tama ba ako? Hello, Seth? Hello? Hello, Seth? Oo. Sige, Seth. Tuloy lang. Hello po. Father. Hello. Naririnig mo ako, Seth? Ayan. So, Seth, yung ganitong experience, parang binalik ka sa simulain mo, no? Yan. Okay. Yung di ba sabi natin kanina, narinig mo yung binasa kong gospel. No? Sabi ko, sinare ko din sa inyo kanina ni Harvey, na yung ating pagninilayan ngayon ay kung paano natin nararamdaman yung Diyos, no? Sa ating buhay, na isang Diyos na nagmamahal sa atin. Seth, paano mo nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos ngayon na ikaw ay nasa inyong pamilya? Sige po. Father, yung nararamdaman. Kasi, bago ito share ko lang sa inyo, Father. Kasi bago naging artista, bago lang naging Opo. ang dasal ko lang sa Panginoon Lord, kung hindi ito para sa akin, thankful ako. Thankful ako kasi na-experience ko bumila ng mahaba. Thankful, Lord. Kung hindi para sa akin ito, thank you, Lord. Alam kong meron para sa akin. So, sobrang bait ko sa akin. Kasi, grabe yung binigay niya sa akin eh. Tapos, yun lang, na-share ko na ako. So, ngayon sa sitwasyon na to, nararamdaman ko po yung magmamahal sa akin ng Panginoon kasi ito, walang may sakit sa amin. Kumpleto kami. So, as in, masaya kami dito sa munti naming bahay. And matibay yung samahan namin. At may share din ako sa inyo, isang Father. Ngayon, yung sitwasyon na napakahirap, sobrang kami hirapan kasi yung lolo ko namatay, Father. Mismo dito pa sa ganitong sitwasyon. So, wala. As in, lulog yung katawan namin Father. As in, ang parang mahirap kasi yung lolo kong yun, Father, sobrang mahal na mahal ko kasi wala pa ako kung nasa man ako ngayon. Kasi
siya yung tumutulong sa amin. Kumbaga, siya ang dahilan kung bakit kami nakakakain. Kasi yung lolo ko may natatanggap siyang pension, di ba, ako father? Kasi retired teacher din siya. So yung natatanggap niya, binibigay niya sa amin. Binibigay niya sa amin yung pamilya dito sa bahay. Tapos, nakasurvive kami sa tulong din ng pera ng lolo ko. Tapos, sobrang mahal na mahal ko to. Isang beses meron akong taping. Nasa taping ako, father. Kasi nasa eksena, biglang pinalis. Pinalis ako na sa eksena kasi pinapauwi ako ng papa ko. So sabi ko itong pinapauwi ng papa ko, emergency daw. So yun, may emergency sa bahay. About sa lolo ko. So dali-dali ako, simula ako ng Commonwealth hanggang Gabante. Kasi talagang grabe, hindi sobrang bigat eh. Nangyari pa ngayon, walang dumalaw sa lolo ko, kami lang. Kasi bawal eh. Tapos, hindi nakauwi yung mga anak niya. Pero, kahit gano'n na nangyari, father, sa kabilang banda pa rin, masaya kami. Kasi si lolo, hindi na siya maghihirap. Kumbaga, ang iniisip ko na lang, Lo, sabi ko na, sinabi ko sa kanya, binulong ko na, Lo, nahihirapan ka na. Yung mga pangarap mo sa amin mga apo, pangarap mo sa mga anak mo, tutulong ako, Lo. Pero sinabi ko sa kanya, kasi parang, sobrang magkakakolekta yung nangyari. Kasi hindi pa ako yung nakatutong dito. Talagang kahit may sakit yung lolo ko, nakailang stroke na siya. Tapos meron pa siyang colon cancer. Kasi bedridden na siya. Kasi yung lola ko, umano na, father, mamatay na rin. So si lolo ko, kumarapit pa rin sa amin eh. Tapos sinabi ko kay lolo na, kasi sobrang nakikita namin sitwasyon ng lolo, hirap na siya. Sabi ko sa lolo ko na, kada ulo dito pinapunta ko siya sa kwarto. Sabi ko, Lolo, maraming salamat. Maraming salamat. Lolo, nahihirapan ka natin. Lolo, kaya ko. Kasi, father, yung buhay namin, hindi naman sa ganun. Hindi siya ganun kaangat. Hindi rin ganun maganda. Yung papa ko, walang trabaho, na-stroke day. Mama ko, walang trabaho. So, umaasa kami, yung mga kapatid ng mga papa ko. Tapos yung lolo ko rin, yung pension na natatanggap niya, yun yung pansustento sa baon namin, pagkain namin. So pinagkakasya namin. Ang ano talaga kay lolo, ako lang ito eh, open ko na rin. Ang lagi kong sinasabi kay lolo, I love you, 7,000 lolo. Kasi bakit 7,000? Kasi yung pension na nanganggap niya, 7,000 niya. Na kabataan ko pa. Lagi nag-aabot si lolo ng gano'n. So, bigat na nangyari. Sinabi ko kay lolo, kung sabi ko, Lolo, ikaw yung pahinga no. Kasi iniisip ko na lang na, siguro kaya si lolo kumakapit pa rin sa amin kasi nga, gusto niya pa kami tulungan. At tinitignan niya, ako kasi promise ko rin sa papa ko na, tutulong ako. Siguro sabi ni lolo, ay kaya na ng ako. So, ganun na lang iniisip ko nga. Kasi parang, ang sakit talaga, kaya eh. Sobra. Pero kahit yan, yung pagsubok namin, ito pa kami. Hinarap namin siya, ganito pa sitwasyon. At alam ko na yung lolo ko ay masaya kasi kasama niya si lola ko. Masaya na siya. Alam mo, Lo, proud ka sa akin. Magiging proud ka sa akin. Ayun, pinatibay kami ni Papa God, pinatibay kami. Kaming pamilya, pinatibay kami sa lahat na nangyari. Bigyan kami ng lakas na harapin ito. Tapos, and sa lahat ng
nangyari, sa lahat, naramdaman ko yung lahat sa akin ng Panginoon at yung pagmamahal sa pamilya ko ng Panginoon na walang araw na hindi niya kami pinabayaan. Yan po. Salamat, Seth, no? Una ay pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa pagpanaw ng iyong lolo. Alam ko, na-message ito sa amin ng iyong ninong Harvey na kaya naipagmisa namin siya dito sa seminaryo. No? Habang nag-share ka kanina ay nagsimula sa karanasan ng pamilya, sabi mo nga, nagpapasalamat ka sa Diyos sa biyayang ito. Pangalawa, nagninilay tayo sa pag-ibig ng Diyos, Seth, no? Tapos, yung ganong klaseng pag-agapay ng lolo mo sa inyo, lalo na sa mga mahihirap na sandali at mga mapapanghamon na pagkakataon sa buhay nyo, ay kinikilala mo bilang pagkilos din ng Diyos sa inyo. At ngayon, ang lolo mo ay umuwi na sa tahanan sa piling ng Diyos. At ngayon ay sabi mo nga, kung ano man yung mabuti na pinaramdam ng lolo mo sa iyo, yung pagmamahal mo sa Kanya, ay ipapahayag mo sa pamamagitan ng pagtulong din sa iyong pamilya at sa inyong mga kamag-anak. At doon makikita mo, Seth, talagang sa buhay natin, walang sandali na pinabayaan tayo ng Diyos. Lagi siya nagpapadala ng mga tao na magiging daluyan o instrumento niya para wag nating maramdaman na tayo nag-iisa sa mundong ito. Nandiyan ang ating magulang, ang mga kapatid natin, nandiyan ang mga kaibigan, at kagaya din ng experience mo sa lolo mo, yung lolo mo na umagapay sa inyo. Na ito nga yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ang nais ko'y buhay at hindi ka pahamakan. Kaya sana, Seth, yung experience na ito, baunin mo ito, no? Lalo na sa patuloy mong pagharap sa buhay mo, marami pang biyaya at grasya na mararamdaman at makakamtan mo sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. At sana bilang isang artista, no, na tinitingnan ngayon ng mga kabataan, sana, Seth, wag mawawala yung impluensya ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, sa influence mo din sa mga kabataan. Alam mo naman, sa kasalukuyan, ang mga kabataan natin nakatingin sa inyo, sa inyong mga artista. No? At malaki ang impact sa kanila kapag ang isang artista ay mayroong pagpapahalaga sa Diyos. Yun ang tatandaan mo. Yun ang sikreto kung bakit ang isang artista ay nananatiling matatag sa kanyang karir. Sapagkat meron siyang Diyos na daladala at meron siyang Diyos na ibinabahagi sa kanyang mga tagahanga o sa mga nanonood sa kanya at sa mga nakakasalamuhan niya. At wag na wag mong kakalimutang magdasal para lagi kang nakakaugnay o nagkakaroon ng time para makausap ang Diyos. Punta naman tayo sa ninong mo. Seth, pakinggan natin ang kanyang sharing. No? Harvey, napakinggan mo ang sharing ng iyong inaanak. Yes, Father. Ang sharing ng iyong pamangkin sa pinsan. No? Harvey, ikaw, kamusta ka sa sitwasyon na ito, na nandyan ka sa inyong tahanan? Paano mo tinitingnan ang sandaling ito na tayo humaharap sa ganitong klaseng natawag nga na pandemya dulot ng COVID-19? At syempre, yung mga religious experience mo na nagpapalalim ng iyong pananampalataya sa Diyos. Sige, Harvey. So, kung titingnan natin is parang wala rin namang pinagkaiba doon sa pinanggalingan ng inaanak ko sa PBB house and sa seminary. Kasi doon, ang kinaibahan lang, walang camera, wala si Big Brother o si Kuya. Pero andun ang mga formators at mga kasamahan natin na parte ng ating pag-uubog. At syempre kasama yung structure ng seminary. At ang pinaka-buyan natin is ang ating Diyos. Siya yung tumitingin sa atin kung ano yung ginagawa natin, kung tama ba ito, naayon ba ito sa ating pagkilos bilang isang seminaristang hinuhubog. And dito sa bahay, halos wala rin pinagkaiba kasi parang everything went back to basics na nagsimula tayo kung saan tayo hinubog. Walang iba kundi ang ating family.
ito yung ating foundation eh. At ito yung dahilan kung saan man tayo ngayon naroon. At isang napakalaking opportunity rin para sa akin na magkaroon ng meaningful experience sa kanila. Yung pag-stay ng matagal na dati hindi ko magagawa. Even before ako pumasok ng seminaries, I'm very busy sa ginagawa ko sa work sa Ulandia. Wala ako lagi dito. Mag-stay lang ako dito for a day or two. And then kahit pag sa seminary, pag home weekend naman, ganun din. So hindi ganun katagal at except na lang pag mga summer and holidays and break. Pero ito talaga is maramdaman mo yung part ka ng family na kasama ka, na hindi ka nalalayo sa kanila physically. At marami kang time na magman na nila gawin yung hindi mo nagagawa dati. At for example, manood kayo ng movies together or TV, news. And isa rin chance to para gumawa ng mas makabulang bagay, maging productive. Kasi yun yung nag-challenge sa akin dito eh. How to be productive every single day. At paano maging creative na dumaan ng isang araw na may bagay tayong nagagawa na ayon sa ating kagustuhan or sa kalooban ng Diyos. At syempre, hindi nawawala yung nakasanayan natin na mag-pray lagi, everyday. At ang ginawa nga namin is naglagay kami ng parang temporary or makeshift na altar na accessible pag pasok ng bahay. Kitang-kita agad yung altar at may remind kami na kailangan ng magdasal. And then, may routine na rin kami na magdadasal ng rosary every night. At minsan, pag oras na ako pa yung ni-remind nila na we need to pray the rosary na. So, ayun, sama-sama. At in a way, is talagang marirelieve yung anxiety natin o yung pangamba na ano kaya yung mangyayari sa ating sitwasyon at sa hinaharap na after nito. Kasi we need to embrace it. It's the new normal na di ba? Kailangan natin mag-adapt dito eh. Kahit after nitong quarantine, meron na tayo tinatawag ng bagong normal. And then, yung religious encounter ko dito is yung, di ba nga sabi nga yung sa ating hinuhubog is prayer is a way of life. At dahil maraming time dito, aside sa matulog, mag-relax, yung prayer kasi nandun pa rin eh, kasi nakasanayan na. At mas nagiging malalim yung relasyon natin sa Panginoon. At mas maraming oras na katahimikan, ng reflection, at ng meditation sa mga readings daily. And yung ating encounter is lalong lumalalim. Nakaka-experience tayo ng yung mga anxieties, desolations. Pero after that, through encounter with Jesus, talagang bumabalik tayo dun sa ating pananampalataya na mas lumalakas. At yung longing sa Kanya kasi hindi nakakapagsimba, andun pa rin. Pero magandang gabi po muli sa inyo. Ipagpaumanin po ninyo at tayo ay naputol, pero ipagpapatuloy po natin ang ating bahaginan kasama po si Seth at si Brother Harvey. Ngayon po ipagpapatuloy ni Brother Harvey yung kanyang pagbabahagi. Brother Harvey, kanina nag-share ka sa amin tungkol sa karanasan mo ng pag-stay sa family, sa bahay. Tapos nabanggit mo nga na bagamat sa seminaryo meron tayong pagkakataon para tayo ay umuwi sa bahay, lalo na kapag home leave, nakakasama yung family. Ngayon, mas mahabang oras at panahon ang naigugugol mo sa kanila. Tapos isa din sa matingkad na i-share mo kanina, yung na gumawa kayo dyan ng
altar para yung altar na yon pag nakikita nyo, will invite you na magdasal, no? At maging bahagi ito ng inyong way of life, no? At yun nga, gaya ng ginagawa nyo sa family, ay nag-gather kayo para magdasal ng rosary, no? Malaking bagay yun. No? Sa ganitong sitwasyon, Harvey, no? Paano mo nadadala sa bahay yung lalo pang pagpapalalim syempre ng pananampalataya sa bahagi ng iyong ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay? Yes, unang-una yun nga, through prayers, mas naiuognay ko na papalapit sila sa Panginoon, sa Diyos na isang malaking bahagi ng bakit kami magkakasama ngayon dahil sa Kanya. At ito isa rin yung pagkakataon na maging malalim din ang kanilang prayer life. Na yung dati, yung before this situation, nakalimutan magdasal, lalo na ng rosary, or kahit simpleng angelus. Ngayon, mas nagkaroon ng sistema yung paano magdadasal, ano ba yung uunahin, ano ba yung tamang dasal na gagawin. At dito sa sitwasyon na to na medyo mahirap, mas nagkaroon pa rin kami ng pagkakataon na magsimba kahit nasa live streaming, live feed, or sa TV. At very supportive din naman sila sa ginagawa ko ngayon. At sila na rin mismo yung magsasabi sa akin na kailangan magdasal, kailangan na mag-rosary ngayon. Oras na ito kasi ito yung napagkasunduan namin oras na magdadasal kami magkakasama bago matulog. So, sa umaga yung dapat dasalin. At in a way, mas napalalim yung relationship at encounter sa Panginoon. At sa sarili ko rin ay yung kahit sa mahirap na sitwasyon na ito, sabi nga nila, di ba, kung nasaan yung pinakamahirap, nasa pagsubok tayo, doon natin naman na kailangan natin ang Panginoon Diyos. Dumadanas tayo ng napakahirap na sitwasyon. At ang Diyos pa rin ang gumagalaw sa atin. Pinaparamdam ito hindi dahil gusto niya, kundi isa ito sa mga paraan para mas maging matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi lang sa aking sarili, kundi sa aking family. Saan kasama kami. Nalang na lang sama-sama. Maganda yun, Harvey, no? Kasi salamat, Harvey, sa iyong shinare na yun, no? Kasi di ba nga sabi, the family that prays together stays together, no? At sa sitwasyon na ito na tayo ay nakakasama natin ng mas maraming oras ang ating mga mahal sa buhay, no? Sana mas maraming oras din tayo at pagkakataon na sa kabila ng kaabalahan natin sa mga gawain sa bahay, mga alalahanin sa nangyayari sa kapaligiran natin, ay lagi natin itong madala sa panalangin kagaya ng laging paanyaya sa atin sa seminaryo, no? Na ang lahat ng nangyayari ay laging bahagi ng ating paglago at ng ating pagbubuo ng malalim na ugnayan sa Diyos, no? Sa inyo pong lahat ng nakikilakbay, no? Nakakatuwa lang pong isipin na ito po na-share ni Seth sa atin kanina yung kanyang kaligayahan makasama ang family niya at kung paano pinadama ng Diyos yung pagmamahal niya sa kanya, pinagpagmamahal ng Diyos sa kanya sa buhay ni Seth at gayon din kay Harvey na isang seminarista, no? Na kapag nandito tayo sa ganitong klaseng sitwasyon, makikita natin hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Dinudulutan na tayo ng mga mahal natin sa buhay para ibalik tayo sa katotohanan na dito sa ating mga pamilya, unang ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sapagkat syempre sa pamamagitan ng ating mga magulang ay nagkaroon tayo ng buhay, lumaki tayo ng mayroong pagpapahalaga at pagkilala sa Diyos, no?
Kaya sana Harvey, yung ganitong klaseng sitwasyon, no, sa inyo rin po mga nakikinig, no, sana po tanggapin natin ang sitwasyon na ito, hindi lamang basta dinala tayo at kinulong sa ating mga tahanan, kundi dinala tayo ng Diyos sa isang sitwasyon para tagpuin siya sa pamamagitan ng ating pamilya. Seth and Harvey, tingnan natin yung mga nanonood sa atin at nakikinig at bumabati o nagbibigay din ng kanilang mga reflections, no? Dahil tayo naputol, i-check ko yung bago nating wall. Yan. Nagkaroon po lamang tayo ng ilang problemang technical kanina, pero nagpapatuloy po tayo sa ating bahaginan ngayong tayo po'y naandito sa online faith sharing natin. No? Nakakatuwa po dahil sa gabing ito ay nakasama po natin si Seth sa kabila ng dating kaabalahan niya. Siyempre bilang isang artista, maraming mga tapings and shootings or programa sa television, pero ngayong gabi, yung kabilang mukha ni Seth nakikita natin na mayroong pagpapahalaga sa Diyos, mayroong pagkilala sa Diyos, at kumikilala sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng kabutihan ng lolo niya, ng kanyang pamilya, at si Brother Harvey naman po sa sitwasyon na ito na nagagawa niyang madala yung pamilya niya patungo sa isang malalim na buhay panalangin at pagpapahalaga sa Diyos. Napapansin ko kanina dito, nakakalakbay natin yung mga usual nating kasama sa paglalakbay tuwing gabi sa ating sharing, no? Dahil po tayo naputol, syempre po panibagong wall ng Facebook Live yung binuksan natin, kaya unti-unti pa lang pong bumabalik yung ating mga kasama sa online faith sharing na ito. Pero habang hinihintay po natin sila, ay nais ko lang po na bigyan pa ng mas malalim na pagbabahagi o pagninilay. Ito pong binasa na salita ng Diyos sa atin o Ebanghelyo. Alam niyo po, lagi natin itong naririnig. No? Lagi pinapaalala sa atin, no? Na bunga at pahayag ng pagmamahal ng Ama sa atin ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. No? Si Seth po ay napakalapit sa kanyang family, sa kanyang lolo. No? Pero dumating yung sandali, kailangan siyang isugo. At yung pagsisugo sa kanya, para yung biyaya at grasya ng kaloob ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pagiging isang artista ay ipadama niya sa mga taong nanonood sa kanya, sumusuporta sa kanya o sa mga fans niya na naabot niya ito, ang yugtong ito ng buhay niya dahil sa Diyos na nagmahal sa kanya. No? Kaya ngayon si Seth, sa kanyang paglaki, sa pag-unlad ng kanyang karir, ay ang baon-baon niya ay walang iba kundi ang pananampalataya na ang Diyos ay mahal siya, pinahal yung family niya sa pamamagitan din ng pahayag ng pagmamahal ng lolo niya, at ngayon siya naman ang magsusukli ng pagmamahal na ito sa paggawa ng mabuti sa mga tao sa paligid niya. Si Harvey naman, mula sa karansalan niyo po si Harvey, bago po siya pumasok sa seminary, involved po siya sa mga social action programs ng Caritas Manila. Ng CBCP NASA pala. No? Yun pong grupo ng mga nagtataguyod po ng mga gawaing pastoral at pag-abot po lalo na sa mga kapatid natin na nahihirapan. So dyan po involved si Harvey. No? Kaya po ito ay naging daan din para unti-unti makilala ni Harvey yung panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Kaya po pumasok siya sa seminaryo. Kaya kahit na po noong wala pa siya sa seminaryo, talaga pong halos iginugol na niya yung kanyang sarili sa larangan ng paglilingkod. Sa totoo lang po, noong kinakamusta ko po siya, bago ko po siya anyayahan sa ganitong online faith sharing, tinatanong ko siya, paano ka nag-a-adjust? Di ba sanay ka na laging kapag may kalamidad, may mga ganitong sitwasyon para tumulong ay involved ka. No? Tapos ngayon siya po ay nasa tahanan. Pero lang po ninyo, nung nagbabahagi siya sa akin, inamin niya po talagang mahirap para sa kanya kasi nga nandun lagi yung desire o yung paghahangad na tumulong lalo na sa mga kapatid natin na nahihirapan, no? Na makapagbahagi ng kanyang kakayahan. No? Kaya kahit na nasa ganitong sitwasyon, lagi nating tatandaan na
Bagamat napakalimitado ng ating kakayahan ngayon, pero yung simple nating pangungumusta, yung pagtulong sa kahit man lamang yung kaya lamang nating abutin sa kasalukuyan, mga kapamilya, mga kapitbahay, no? Ay sikapin natin na magtulungan at magbahaginan, no? Kaya nga po, sa ganitong diwa, mapapansin po natin, no? Talagang nag-a-adjust din si Harvey, no? Si Brother Harvey. Pero ang mukha ng pananampalataya, ang mukha ng pag-ibig ng Diyos ay laging makikita natin sa iba't ibang pamamaraan, no? At wag po nating iaalis sa kamalayan natin na sa kabila ng lahat ng ito ay may Diyos tayong kasama na maaari nating ibahagi lalo na sa mga kapatid natin na nangangailangan, no? Nandito na po yung mga kasama natin kasi naglipatan po sa panibagong wall dahil nga po naputol tayo kanina. Kasama po natin si Ate Elizabeth Alfonso, no? Seth and Brother Harvey, si Ate Elizabeth nasa US siya ngayon, no? Nakikinig siya at nanonood sa atin. Si Eric John, Elizabeth Salido, no? Nakikinig din sila sa atin. Si Eric po ay seminarista, si Ate Beth ay isang lector. Gayun naman din po, kasama din natin ngayon dito si Ate Joan Bravo. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pakikilakbay. Ate Julibic Jacinto, mula sa Villa Verde Community. Ate Arceli Cambal Bonifardo, sa isa pong konsehala doon po sa Barangay Bangkaan na Cavite at isang lingkod simbahan. Inang signal, oo nga po Ate Cambal, no? Pero walang makapipigil sa atin, no? Para ipagpatuloy po natin ang ganitong bahaginan natin, no? Nakakonect po tayo ulit, salamat sa Panginoon, no? At sana po ay patuloy din tayo na makilakbay, lalo na po sa pagbabahaginan natin ito sa pananampalataya. Sabi po ni Ate Elizabeth, keep safe everyone and keep on praying. No? Lagi po tayo magdasal. Malaking bagay po ang pagdarasal niyo sa inyong mga tahanan. Kagaya po ni na Brother Harvey at ni Seth na nag-gather yung family para magdasal. Malaking bagay po ito para tayo po ay makapagpatuloy sa buhay natin sa kabila ng lahat. Si Ate Meng Kapulot ay kasama din natin. Hello Ate Meng, Kuya Archie na po ko, isa pong organist sa simbahan. Hello Kuya Archie. Gayon din po kasama natin si Ate Sakura na lagi po nakikilakbay sa atin. Magandang gabi din po sa inyo, no? Si Roel Buscay, no? Isa pong lingkod kabataan sa isang parokya. Kung di po ako nagkakamali sa San Lorenzo Ruiz Parish, Aniban. Ate Meng, hello po Padre Randy watching po. Salamat Ate Meng, no? Mag-iingat po kayo palagi. Sabi ni Ate Chanda Behok, mahal tayo ng Diyos, kailanman hindi tayo pababayaan. Lalo na ngayon, may kinakaharap tayong pagsubok at lagi lang tayong magtiwala sa Kanya. Totoo po ito, Ate Chanda, no? Babalikan lang po natin, very basic. Si Jesus ay naparito para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at dulutan tayo ng buhay. At yung buhay na yun, isang buhay na walang hanggan, no? Hindi hangad ng Diyos na mapahamak tayo. Ang hangad niya palagi ay mahalin tayo. Si Ate Sandra Leopando, magandang gabi po sa inyo. Tibet, sharing is caring. Totoo po. Habang nagbabahagi, ikaw ay nagpaparamdam ng iyo ding pagpapahalaga at pagnanais na mag-alaga, no? Sa magandang kalagayan ng mga tao sa iyong paligid. Si Ate Lizelle Castillo, God bless po sa inyo din, no? Salamat po. Ate Ami Canonisado, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Ate Linda Iforo, watching from Golden Villas Imus po, no? Totoo po yan, Father, yung mga sinishare po natin, maririnig natin. Sa inyo po lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikilakbay. Harvey and Seth, hello? Hello, Harvey and Seth? Nandiyan pa ba kayo? Ay, mukhang na-mute lang yung kanilang sound. Hello, Harvey? Nawala yung... Ay, sorry. Parang na-mute yung sound. Yan. Okay. Hello? Harvey? Father. Okay. Harvey, ano yung mga pangwakas na pananalita na gusto mong iwan sa ating mga tagapakinig ngayong gabi? Sige po. Okay, before we end,
This crucial pass, yun lagi yung sinasabi ko sa sarili ko. Kasi hindi madali yung sitwasyon natin. Mahirap ang sitwasyon natin dito sa kasalukuyan. Pero yung parang, yung isipin natin, we are on a dark tunnel. Pero hindi natin alam kung kailan matatapos, kailan tayo makakarating doon sa end ng tunnel, doon sa liwanag na ating hinihintay. Pero, yun nga, ang lagi kong nasa puso ko, sinasa isip, because meron akong malakas na pananampalataya, yung faith natin, yun yung magsisilbing kahit munting ilaw natin patungo doon sa liwanag natin, ang liwanag ng Diyos. Kahit nasa madilim tayong tunnel ngayon, yun yung magdadala sa atin through prayers, deepening our relationship with God, with Jesus, at sa ating pamilya, sama-sama tayong magdadasal, magpupuri. Magkakaroon tayo ng hope, ng pag-asa, na gagaling tayo sa bagong yugto na sinasabi natin bago simula. Yun yung new normal eh. Kung dati may mga bagay tayong tinitake for granted nung wala pa itong ganitong sitwasyon, marami tayong na-realize na dapat mahalagaan ang nauna yung ating kalusugan ng ating health, ng ating buhay. Diba? Important. At siyempre, ang ating kapwa, kailangan din natin silang isipin kung paano tayo makakatulong sa kanila. At na-share ko lang din po na iniisip ko before nung nasa kalagitnaan tayo ng quarantine, paano ba ako makakatulong sa pamunting paraan ko. At yung group, yung batch namin na St. Vincent, naisip ko nag-ambag kami at nagbigay kami ng kahit maliit na amount doon sa isang religious group na nag-cater din sa pagtulong sa mga mahihirap na affected ng quarantine. So, yun. Sila yung naging channel ng aming munting nakayanan at malaking bagay na nakatulong pa rin kami kahit nandito kami sa loob. And then, yun, doon pa rin yung pag-asa natin na may bagong simula tayong kakaharapin. At yung pag-asang yun yung magdadala yun yung dahilan kung bakit meron tayong hinihintay. At yun nga, Easter season ngayon, yun nga sa gospel, for God so loved the world, di pa ba yun yung kay John 3:16. At ganun na lang yung pagmamahal sa atin ng Diyos at pinigay sa atin si Jesus. Sobra-sobra yung pagmamahal. At dahil doon, tayo din may capacity tayong magmahal sa ating kapwa. At magbigay kung ano yung kaya natin ibigay na tulong. Hindi man material, andun yung panalangin, andun yung prayers natin sa kanila. Na sana ay gabayan sila, nasa mabuti silang kalagayan, huwag silang maapektuhan. At yun yung selfless love, yung act of charity na pwede natin gawin kahit tayo ay dito. So, this too shall pass. Hindi nga po ba? So, yun, faith, hope, and love. Diba yun po yung sabi ni St. Paul sa atin. Sabi niya sa mga taga-Corinto, diba? Sabi niya, 3 bagay lang yung may iwan dito sa mundo eh. Yung ating pananampalataya, ang ating pag-asa, at syempre yung pagmamahal na hindi mawawala, hindi makukuha sa atin yung kalinuman. Kasi nandun yung Diyos sa atin. Tuloy na gumagabay sa atin, hindi niya tayo pababayan. Sa kabila ng ating naranasan ngayon, siya yung liwanag
God, Jesus is the light at the end of the tunnel. So, yun po, maraming salamat po sa inyo. Salamat Harvey, lalo na sa pinaalala mo tungkol dun sa ipinahayag ni St. Paul. No? Totoo yan. Tutuwa lang ako na isipin na sa ganitong bahagi na natin, lumalabas itong tatlong ito. No? Yung pag-asa, yung pananampalataya, at syempre yung pagmamahal. No? Seth, sa pagkakataong ito, hello Seth. Yan. Hello po, Father. So, pagkakataon din naman niya ito, Seth, ay inaanaya kita na pwede mong sabihin yung iyong mga huling nais na ibahagi na mga salita sa mga manonood natin at nakikilakbay sa atin. Sige po. Gusto ko lang pong bahagi sa inyo. Hindi lang, una po, hindi lang naman po sa ganitong sitwasyon na alat na pandemic. Eh dapat tayo mas manalig sa Panginoon. Tatandaan po natin na ang Panginoon, hindi po yan nagpipigil ng pagsubok sa atin na hindi natin kaya ng basa. Hindi na po tayo papabayaan ng lahat. Bawat isa sa atin. Hindi na tayo papabayaan. Kung tayo mawala ng pag-asa, magtiwala lang tayo na kaya natin ito at meron tayo isang tao na nasa likod natin. At yun ay ang Panginoon natin na hindi mawawala. Natutulong sa atin, hindi tayo papabayaan, mamahalin tayo. At siguro, ito rin siguro yung way ng ating Panginoon para gisingin tayo. Gisingin tayo kasi para ma-realize natin. Baka kasi hindi na natin na-realize yung pagpapahalaga sa kung anong binigay niya sa atin, kung anong meron tayo sa mundo. Siguro, ang Panginoon, may gustong iparating sa atin. Hindi naman tayo papabayaan ng kuluyan. Hindi ganun ang ating Panginoon. Binigay niya sa atin ito kasi alam niya na kaya natin itong lampasan. Bawat isa sa atin, kaya natin lampasan ito. At sana, ngayon matutunan natin na unang-una magdasal, magtiwala sa Kanya. Mas lalo pang, may time tayo, marami tayong oras ngayon. Magdala tayo, mayayain yung buong pamilya nyo, rosary ko tuwing hapon, kasi gano'n mo dito, Father. Rosary ko tuwing hapon, mas kilalanin nyo ang Panginoong Diyos. And yun lang naman, alam ko matatapos at hindi niya tayo papabayaan. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Lahat po tayo, lalo na sa mga kabataan dyan. At gusto ko lang din sabihin, Father. Sige lang, Seth. Gusto ko lang din sabihin na magtulungan lang tayo. And binigyan din tayo ng Panginoon Diyos lahat ng katangian. May talino tayo, may pagkakaisa tayo, pinagkaloob niya sa atin. Magkaisa tayo, gamitin natin yung binigay niya sa atin. Ayun, sa mga kabataan, kasi ako ramdam ko rin bilang kabataan, Father, na mga kabataan hindi kumpleto ang araw nila pag hindi sila lumalabas. Halos lahat ng kabataan. So, tiis muna. Ngayon magtulungan tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa at manalig tayo sa Diyos. Salamat Seth, no? Nakakatuwang isipin na bagamat first time na magkaroon tayo ng ganitong klaseng encounter, no? Nangyari pa ito in the context of an online faith sharing, no? Sana Seth ay sa ganitong klaseng magagandang mga realization, sabi mo nga, no? Ang buhay naman natin ay laging isang karanasan para tayo matuto, no? Karanasan para yung aral na iniiwan ng kahapon ay maisabuhay sa ngayon at dalhin hanggang sa hinaharap, no? Na itong COVID-19 ay di naman to habang buhay. Sa buhay na ito wala namang habang buhay kundi ang Diyos lamang, no? At yung bang sa kabila ng lahat, no, ay ikaw bilang isang kabataan, sana yung patuloy mo pang dulutan ng inspirasyon ng maraming kabataan, no? Na si Seth ay
isang artista na kumikilala palagi sa mahalagang bahagi ng Diyos sa kanyang buhay. No? At sa ganung diwa, Seth, ay napakalaking tulong na nun, lalo na sa mga taong nakakasalamuha mo na magkaroon sila ng pag-asa, lalo na sa ganitong klaseng mga sitwasyon. No? Maraming salamat sa inyo, Seth and Harvey, sa oras at panahon na inyong ibinigay. No? At sana ay hindi lang ito ang ating una't huli na pagbabahaginan, sa ibang mga pagkakataon ay magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon para damhin yung biyaya at grasya ng Diyos sa iba't ibang mga pamamaraan. No? Mag-iingat kayo palagi, Seth and Harvey, at kaisa nyo kami sa pananalangin. Kamusta sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapamilya, at kagaya nga ng sinasabi mo, Seth, magtiwala lamang tayo sa Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Sa pagkakataong ito ay nais ko kayong anyayahan sa isang pangwakas na panalangin. Habang kayo nasa inyong mga tahanan, pangungunahan ko ang closing prayer, at sa ating pagdulog sa Panginoon ngayong gabi ay itaas natin ang lahat ng mga frontliners, ang bawat pamilya sa kanilang mga tahanan, at syempre lalo tigit yung mga may karamdaman. Mahirap na merong ganitong klaseng karamdaman dulot ng COVID-19 dahil talagang isolated sila, nalulungkot, namumulila. Dami natin ang pagmahal na presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po. Dahil kahit na may mga pagkakataon na nagiging mapanghamon sa aming buhay at sa aming sitwasyon, na hindi ka nagkukulang sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataon, makipagbahaginan sa bawat isa. Salamat sa presensya ni Seth at ni Harvey na ngayon ay nakikilakbay sa amin. Nawa ang patuloy namin pong pagsisikap na magdulot ng alab ng pananampalataya sa bawat taong nakikilakbay, nakikinig, at nakikibahagi sa ganitong klaseng programa ay magdulot ng biyaya at pagpapala hindi lamang para sa bawat isa sa amin, kundi sa bawat taong aming nakakasalamuha. Ang amin nawang pagkapit at pagtitiwala sa iyo ay patuloy namin na maipahayag lalo na sa mga susunod na araw sa aming buhay. Dinadalangin namin ang lahat ng mga frontliners, ang mga doktor, nurses, ang mga barangay officials, mga police, mga armies, at saka ang mga lingkod simbahan at mga lingkod bayan, ang lahat-lahat ng mga nagtutulungan upang umalalay lalo na sa mga kapatid namin na ngayon ay nahihirapan at ang ilan naman may mga karamdaman. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan at gayon din sa panganib ng pagkakaroon din ng ganitong klaseng karamdaman. Dalangin namin ang bawat pamilya sa kanilang mga tahanan, lalo na po yung mga pamilya na tanging ikaw na lamang ang inaasahan. Panginoon, huwag mo po silang pababayaan. Dumudulog po kami hindi na para sa aming mga sarili, kundi para na po lalo tigit sa mga kapatid namin na hirap na sa sitwasyon na ito. Padama mo po yung iyong pagmamahal sa kanila. Alam po namin na totoo ang iyong pagmamahal. At sa kahulihan po, sa lahat ng ito, gawin mo po kaming daluyan ng iyong pagmamahal sa mga taong aming nakakasalamuha. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Seth and Harvey, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ingat kayo palagi and God bless you. Thank you rin po, Father Gary. Thank you po. Thank you, Harvey. God bless po. God bless you. Ingat kayo. Ingat-ingat palagi. Sa inyo pong lahat, lagi nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya. Ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo kung saan tayo po'y humaharap sa isang pandemya. God bless you all po.